Kapag hyperrealism ba ang ginagawa mo, artist ka ba? Na yung hyperrealism daw is walang kinalaman sa pagiging creative or isang artistry. So, pag gumagawa pala ako ng hyperrealism, hindi pala yun art. Okay, magko-comment tayo dito sa isang post, no? Hyperrealism is more often just a show of skill and technique rather than artistry. Okay. Isang malaking topic to. Oo, napansin ko to, and then maraming nag-comment din sa ating art community, no? Pero bago ko gawin yan, mas maganda siguro as magpakilala muna ako sa inyo, no? Para meron naman kayong idea kung sino yung nagsasalita about this statement. My name is Joel Calalo. Ako ay graduate ng Fine Arts, batch 2001. Yan yung aking, yung tinuturo kong yan yung aking diploma, and ito naman yung mga medals ko. Actually, ang hyperrealism, ang tawag namin yan dati nung nag-aaral ako sa FEU, is photorealism, no? Ano ba to? Ito yung mga artwork o yung mga gawa na talagang kulang na lang huminga, no? Kung tao ito, kulang na lang huminga kasi sobrang mukha talaga siyang totoo. And kung still life naman, talagang ramdam na ramdam mo yung lamig. Halimbawa, nararamdaman mo yung lamig ng grapes, no? Kasi nakikita mo siya, no? Minsan nga, naglalaway ka, or pag mangga, naglalaway ka kasi nangangasim ka pag nakikita mo yung mangga, no? Parang ikaw mismo napapaniwala na mukha talaga siyang totoo. Sinasabi niya rito na kung gumagawa ka ng mga hyperrealism na painting or artworks, ang kailangan mo lang daw doon is yung skills and technique, no? Kung titignan mo sa art school, no, nag-aaral ako sa FEU, yung pagde-develop or paggawa ng hyperrealism, hindi siya ganun kadali kasi may mga subject ka na kailangan mong i-take para mag-come up ng pagiging isang mahusay sa photorealism o hyperrealism. Halimbawa dyan is yung iti-take mo yung Illustration 1 at Advanced Illustration 1. So magkaiba yun, first sem saka second sem. Then sa susunod na taon, may mga titake ka pa mga subject na kapag na-take mo yung subject na yun, unti-unti yung skills mo at yung technique mo, nakukuha mo na yung mga pangangailangan na technique at skills para makagawa ng isang hyperrealism bilang isang artist. So doon naman tayo sa part ng rather than artistry. So parang sinasabi niya, instead of artistry, no, na yung hyperrealism daw is walang kinalaman sa pagiging creative or isang artistry, no. Siguro yung word lang na ginamit niya, yung artistry, yan yung nagkakaroon ng miscommunication, no, sa ating art community ngayon, no. Ang artistry kasi, ang ibig sabihin niyan is yan, no. So also known as creativity, no. So ibig sabihin yung pagiging creative mo. Okay. Doon naman, babalik tayo dun sa art school, no? Nung nag-aaral ako sa FEU, meron din mga subject na talagang nagfo-focus sa pagiging creative mo. Like, bibigyan ka ng problem ng professor mo na halimbawa is gumawa kayo ng artwork na ang tema is dalawang bagay, gagawin yung isa para mag-create ng panibagong tema. Yun, no? Isa yun. Meron din kaming subject, live painting at live painting 2. May mga requirements na ibinigay sa amin na sumali kami sa mga competition, and nakabase yung mga gagawin namin mga painting doon sa tema ng mga competition. Ayan, yun yung mga Shell National Art Competition. So, it's more on how you imagine things, no? Tapos how you interpret things, no? Sa pamamagitan ng creativity mo. Yun yung sinasabi niyang artistry dito sa tingin ko. Siguro ang pinaka-familiar sa inyong example is yung kapag sumasali ka naman sa mga poster making, kung saan bibigyan kayo ng isang tema tapos gagawa ka ng isang artwork na kumakatawan dun sa temang ibinigay sa inyo. So ang malaking tanong ngayon is kapag hyperrealism ba ang ginagawa mo, artist ka ba? Diba? Yan yung tinatanong ninyo, no? Honestly, wala naman siya sinabi dito na ang mga tao na gumagawa ng hyperrealism is hindi artist, no? If you try to understand it, parang sinabi niya lang dito na hindi yon nakasampa sa pagiging artistry or pagiging creative, no? Pagiging creative. So, yun ang nangyayari diyan. Kaya minsan na misinterpret ng mga tao yung statement na katulad nito
Kasi nga, gumamit siya ng salita na artistry na nagko-correlate sa pagiging isang artist. Actually, ako, sa biglang tingin ko rin, yun din ang pagkakaintindi ko eh. Pero nung ginagawa ko itong video to, mas naintindihan ko na talagang hindi yun ang gusto niyang sabihin dito, no? Nagkakaroon lang talaga ng misunderstanding siguro. Siguro kung ginawa niya na mas maganda yung composition o yung pag-choose ng words, hindi siya mami-misunderstood. Let's just say na yun ang ibig niya sabihin. Yung karaniwang iniisip ng maraming tao na sinasabi niya na, so, kapag gumagawa pala ako ng hyperrealism, hindi pala yun art. Kasi nga, it's just a show of skills and technique. Totoo ba yun? Kung pagbabasihan ko yung pinag-aralan ko, sa art school, artist ka pa rin kapag gumagawa ka ng hyperrealism. Kasi isa yon sa mga pinag-aaralan nga doon sa School ng Fine Arts. Saka para makagawa ka ng isang hyperrealism na artwork, kailangan yung mga katangian, no, ay kailangan mong taglagin kamukha ng patience, no, yung mga techniques, yung mga research and development, no, yung mga improvement mo na kapag nakagawa mo yung isang mistake, syempre hindi mo na siya uulitin, no. So kung ikaw ay isang tao na merong ganong katangian at nakakagawa ka ng hyperrealism, I'm proud to say na isa kang artist. Para sa akin, isa kang artist, makukonsider ka na artist. Ganon din yung pagiging creative na tao. Mas maganda kung magagawa mo yun ng dalawa. Marami akong artwork na nakikita na hyperrealism gumawa at meron pang sariling tema yung artwork na ginagawa nila. So, siguro, kung ako ang tatanungin mo, pareho siyang sangay ng pagiging artist. Pero alam mo, sa totoo lang, no, kung iisipang mabuti, importante ba na i-consider ka as artist? Kailangan ba ma-recognize ka ng ibang tao na tawaging artist? Para sa akin, parang mas magandang isipin na nagsisikap ka sa pamamagitan ng paggawa ng mga hyperrealism artwork o kahit anong artwork pa yung ginagawa mo at nakakapag-commission ka and then nagkakaroon ka ng mga earnings para makatulong sa pamilya mo, parang mas importante yun, no? Basta ang importante na ilalabas ko yung talento ko, yung na-express ko yung sarili ko, at the same time kumikita ako dahil doon, no, nakakapag-provide ako sa pamilya ko, natutupad ko yung mga pangarap ko sa buhay dahil sa mga financial support na nakukuha ko mula dito sa mga produkto na ginagawa kong creative. Parang mas maganda yun, no? Mas maganda mag-focus na lang tayo sa end result. Sana nagustuhan mo yung content na to at kung meron ka pang mga questions or kung meron ka pang mga gusto nating gawa ng kamukha ng ganito, no, tignan natin, subukan natin kung ano ba sa tingin nyo, magugustuhan nyo ba yung mga pointers na nare-release ko dito sa mga statement na to? Comment ka naman dyan sa baba at sana mag-follow ka dito sa aking page at mag-subscribe at mag-subscribe ka rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Muli, eto si Joel Calalo, also known as Joel Cacalio. Maraming salamat. Thank you.